Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pag-aaral, again, ay continuation ng ating series on the Book of John. Nasa huling chapter na po tayo, mga kapatid. At kung hindi ako nagkakamali, 3 lecture na lamang at matatapos na natin ang Book of John. Dalangin ng aking puso na sa buong panahon ng ating pag-aaral ay lubusan nating nakilala ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang pagka-Diyos. Tatalakayin po natin ngayon ang chapter 21 verses 1 to 14, kung saan pinamagatan ko po itong Breakfast with Jesus. Hayaan niyo pong basahin ko ang mga talata. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng mga talatang ating pag-aaralan. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. I am going out to fish, Simon Peter told them and said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it up, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. Then they landed. They saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Pagpalain naman ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal kong mga kapatid, today we come to one of the most beautiful and heartwarming scenes in the entire Gospel of John. It is not a miracle performed, but it is something so good that we are reminded to look at it with an open mind. It is not a debate with religious leaders. It is not the time where Jesus performed healing miracles. It was not even an appearance in the upper room. Instead, here we find Jesus standing quietly on the shore at daybreak. Yung mga disipulo niya pagod. They have spent the entire night fishing. They have caught absolutely nothing. And Jesus waiting for them on the beach with a charcoal fire, with a fresh bread, fish already cooking, and the risen Savior inviting them to dine with him. Sa John 21:12, ang sabi, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord.
Mga kapatid, this simple meal is profound, is with profound theology. Ang simpleng imbitasyon na ito ng Panginoon na mag-almusal ay punong-puno ng mga malalim na kahulugan. This simple meal teaches us that Jesus never abandons His people. Patuloy na ipinapaalala ng mga aral na ito na ang Panginoong Hesukristo matapos na siya'y mabuhay sa mga patay ay nagpapatuloy sa kanyang gawaing mag-provide, mag-restore, and He prepares His servants for future ministry. Even after His resurrection, Jesus remains the Good Shepherd caring for His flock. Can we say amen to that? Mapangahawakan ito hindi lang ng mga alagad noon, kundi ng mga Kristiyano sa panahon ngayon na ang ating Panginoon hindi tumigil sa gawaing iyan. So this passage reminds us that our Lord is not only interested in our soul. Jesus was not only interested sa kalagayan ng ating buhay espiritual, but He is also interested in our daily lives, in our work, in our discouragement, and in every meal that we need to have. Napakagandang maintindihan natin ito kasi sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin eh. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ba't niya itinuro ito sa mga alagad? Para patunayan sa mga ito na kahit hindi na nila siya kasama, mananatili ang kanyang provision ng daily needs of food. Kaya kapatid, magandang paalala ito, mag-alis ng takot, mag-alis ng pangamba, mag-alis ng mga pagdududa na ang Diyos ay magpapabaya. Amen po ba? So let us look carefully the historical background of the passage that we read. So John records this event after Jesus had already appeared twice. No? 2 beses siyang nagpakita sa mga disipulo sa Jerusalem. Mababasa natin yan sa John chapter 20. Pinag-aralan na po natin yan, di po ba? Nagpakita siya kay Maria at sa ilang mga apostol. Pangalawa, doon sa upper room na absent si Tomas. At pangatlo, eto po yung pangatlo. Now, they have returned to Galilee just as Jesus instructed sa Matthew 28 verse 10. So, pagbalik nila ng Galilea, si Pedro kasama ang ilang mga alagad, nagdesisyong mangisda. Some people think Peter, by asking his fellow disciple to fish, ina-abandon na ni Pedro yung kanyang pagiging alagad. No. Hindi naman sinabi ng talata na inabandon na ni Pedro yung kanyang gawain bilang apostol. Kasi marami nagsasabi na si Peter wala na. Sa kanyang pagkadismaya, bumalik na sa dati niyang trabaho. Wala namang binanggit na ganun ng talata. More likely, habang hinihintay nila ang susunod na instruction ng Panginoon, they return temporarily to their former occupation. So, ibig sabihin, hindi naman pinagbabawalan. And listen to me, yung mga pastor, yung mga lingkod ng Diyos na double professions, yung mga lingkod ng Diyos na nagtatrabaho. Ang sabi ni Pablo, ganito rin naman ang sinasabi ko bilang bishop ng Unida Christian Church of Canada. Ganito rin ang sinasabi ko. Sabi ni Pablo, ayoko na kayo'y magsitulad sa akin. Kasi si Pablo, ang sabi niya, hindi ako nag-asawa. Ako nag-asawa ako eh. 3 anak ko. May apo na akong isa. Pero sabi pa ni Pablo, hindi ako nagtrabaho o hindi ako nanghingi sa inyo. Hindi ako dumating doon sa punto na naging pabigat sa inyo. Bakit ang sabi ni Pablo? Nagtrabaho siya. So si Paul ay by profession. Siya ay lingkod ng Diyos, siya ay misyonero, pero nagawa niyang maghanap buhay. So kung ang pagbabasihan natin ay kung ang lingkod ng Diyos ay pwede magtrabaho o hindi po pinagbabawalan. In fact, dito, ang mga alagad, they tried to, again,
find a temporary work habang naghihintay ng instruction sa Panginoon. Pero take note, ang priority ng mga lingkod ng Diyos kasama ang mga alagad na ito ay ang laging hanapin at sundin kung anong instruction ng Panginoon. Mga kapatid, ako bilang pastor, nung araw nagtrabaho din ako. Naging medical representative ako while doing pastoral ministry. Pero dumating yung panahon na ang tawag sa akin ay mas marubdob sa paglilingkod kesa sa paghahanap buhay. Kaya I decided to go on full time. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng pastor gayahin ako. Kasi iyan po ay conviction at iyan po ay commitment na nais ng Panginoon. Marami naman akong kilalang pastor Wala naman trabaho, wala rin naman ginagawa sa ministeryo. Pero kung tingin ninyo talagang overwhelmed na kayo sa maraming mga pasanin at gawain at nangangailangan na ng concentration and full-time ministry, mag-focus po tayo sa ministeryo bilang pastor. Pero dito, hindi po ito pagbalik sa dating gawain. They just want to be, busy while waiting for what the Lord will say to them. These men were experienced fishermen. Fishing was what they knew best. Nang tinawag sila ng Panginoon, mangingisda sila. Yet, despite all their expertise, ayon sa talata, they caught nothing. John wants us to see some spiritual lesson dito. Pinakikita rito na nung panahon na sinubukan nilang tingnan uli, balikan uli, kung uubra pa na gawin yung mga dating ginagawa nila, ipinakita sa kanila ng Panginoon na kung wala si Kristo, even experienced servants accomplish nothing of eternal value. Pinakita po rito na kung hindi sasang-ayunan ng Panginoon, kung hindi kasama ang Panginoon sa anumang ginagawa natin, maging sa ating mga trabahong napakahusay natin dati, sa mga trabahong pinag-aralan natin, pinagpuyatan natin, ginawa natin ang paraang matutunan, without Jesus, we will not accomplish something of eternal value. Amen? Kaya ang mga talatang ito, mga kapatid, teaches us that the risen Christ lovingly provides for His people, demonstrates that fruitfulness comes only through His power, and prepares His disciples for faithful service. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nagpapaalala sa atin na kahit na anong sipag natin sa ating ginagawa, kahit anong sipag natin sa pagmiministeryo, kung hindi natin to ginagawa sa kapangyarihan ng Diyos, wala itong ma-achieve. Amen? Now let us go to the passage. Pag-aralan natin isa-isa ang mga talata at tingnan natin ano ang ating matututunan. Una, Jesus meets us in our ordinary lives. Pinatunayan ito ng verses 1 and 3, 1 to 3 ng ating paksang kapitulo. Afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. So, ang ganda ng pagkaka-narration dito ni John Ganito nangyari yun. No? Nakipagkita ang Panginoon sa mga disipulo sa Sea of Galilee. And then sabi ni John, it happened this way. So, ang kwento nagsimula, si Simon Pedro, si Tomas, si Nathaniel, na mula sa Cana ng Galilea, binigyan ng emphasis na sila'y Galilean, mga anak ni Zebedeo at dalawa pang disipulo magkakasama. At ang sabi ni Peter sa kanila, I am going out to fish.
Ang sabi ng mga alagad, we will go with you. So they went out, but that night they caught nothing. I am going to fish, says Peter. Notice something beautiful, mga kapatid. Tingnan po natin ang ilang magandang bagay dito sa mga talatang ito. Una, ang mga disipulo, dinatna ng Panginoon, hindi sila nagpipreach. They are not even performing miracles. They are simply working. And Jesus appears not in synagogue, not in the temple. Jesus appears beside the sea. So ano ipinapaalala nito sa atin? This reminds us that Christ, our Lord, and He is Lord over every part of our lives. Pinapakita na ang Panginoon hindi lang presente o yung kanyang presensya ay nandun sa mga pagtitipong Kristiyano paglinggo. Si Jesus ay hindi lang kasama sa mga panahon ng papuri, hallelujah at mga kantahan paglinggo. Hindi lang kasama si Jesus sa preaching of the scripture every Sunday. Jesus is present. Can we say amen? Ang tanong saan? He is present in our homes, at our workplaces, in our businesses, in our schools, in our farms, in our offices. There is no such thing as a place where Christ's presence cannot reach His children. And I can also conclude, kahit na sa kadiliman ng buhay o sa kadiliman ng kasalanang ipinamumuhay mo ngayon, nandiyan ang Diyos at nakikita niya kung anong ginagawa mo. Can we say amen? Now, sa sitwasyon na ito, they tried everything they can to catch fish. An experienced fisherman, ang sabi ni John, that night they caught nothing. It was a failure. And imagine ninyo na kayo ay dating mga mangingisda, wala kayong nahuli, imagine nyo yung kanilang disappointment. Kung hindi sila marunong mangisda at wala silang nahuli, alam nyo na kung ano dahilan. Inexperience. Kung wala silang nahuli dahil hindi naman sila mangingisda, sabihin na nating kulang sa karanasan. But take note, they were professional fishermen. Ito ang hanap buhay nila bago sila tawagin ni Jesus. Nanghuhuli ng isda, hindi lang pangkain, kundi panghanap buhay. But the whole night, zero fish. Bakit? Naniniwala po tayo, wala namang bagay na hindi alam ng Diyos. Wala pong nangyayari sa buhay natin na hindi niya kapahintulutan. Tama po ba? Even our blunders, even our failures. Alam ng Diyos at pinayagan ng Diyos na mangyari. Kasi kung ayaw naman niya mangyari, hindi magaganap. Tama po ba? Pero bakit dito, sa kabila ng kahusayan, kabila ng karunungan, sa kabila ng alam nilang ginagawa nila, walang bunga? Alam niyo mga kapatid, sometimes God allows failure. Do you know that? Sometimes God allows blunders. Not because He hate us. Pero ang tanong bakit? Kayo mismo pwede niyong i-type sa comment kung anong dahilan eh. Pwede niyong i-type sa comment at alam ko yung iba sa inyo hindi namang huhula. Kasi alam niyo na kung anong dahilan bakit pinapahintulutan ng Diyos ang failures ng buhay. Hindi dahil galit siya sa atin. But because, wala pa akong nakitang sagot eh. Late nga po yung broadcast eh. But I do believe that you knew the reason behind. Because He wants us to teach. He wants to teach us dependence. Pinapahintulutan ng Panginoon ang mga bagay na kapalpakan ng buhay para matutunan nating magtiwala sa Kanya. Alam niyo po ang sinasabi mga kapatid ni David, at ito'y natutunan ni David sa Psalms 127 verse 1,
Malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay, ang nagtayo ay nagtayong walang kabuluhan. Sometimes God empties our nets so that we will seek His hand. Sa oras na ito, mga kapatid, hindi ko alam kung ang mga bagay na ginagawa natin ay bunga pa ng lakas, bunga ng karunungan, bunga ng effort. Pero alam niyo po, minsan susuko talaga tayo eh. Itataas natin ang ating mga kamay eh. At darating tayo doon sa pagkakataon na, Lord, I cannot do anything. Sabi nga ni Ate Menchi Nacario, I will just depend on you, O Lord. Wala akong magagawa kundi dumepende sa iyo. I will just depend on you on everything as far as my life is concerned. Alam niyo po mga kapatid, many believers work harder and harder without seeing God's wisdom. More hours, more effort, more stress, yet little fruit. Taas ko lang saglit yung camera ko, no? Alam niyo, pag tinataas ko yung kamay ko, hindi niyo po ba napapansin? Ang nangyayari, umaangat yung aking maliit na camera. Yan, iayos ko lang. Ayan. Para maganda-ganda tingnan. So, they exert more effort, more hours, more stress. Pero lit ng bunga. Why? No? God sometimes allows empty nets to teach us that success comes from His blessings, not merely from our effort. Amen po ba mga kapatid? So, bilang application, some today feel like these disciples. Maybe some of you watching from me right now are like the disciples. You have worked hard. You prayed, you tried, yet nothing seems to happen. Huwag mong kalimutan, kapatid, an empty net does not mean an absent Savior. Sa panahon ng karamdaman, huwag mong tanggapin na ito'y parusa. Though sometimes it happens, pero sa panahon ng pagdurusa, hindi nangangahulugang inabandono ka. Sa panahon ng mga suliranin at kakulangan, hindi nangangahulugang absent ang Panginoon. Sometimes Jesus is already standing on the shore. He is waiting. Maybe not from a closer distance, maybe on a farther distance, but He still is watching you. Amen? And then next, Jesus demonstrates that faithfulness comes only through obedience. Noong mag-uumaga na, tinanong sila ni Jesus sa verse 4 and 5. Early in the morning, Jesus stood on the shore. All the while, habang nangyayari yung pagpapakahirap ng mga alagad na panghuhuli at magdamag na wala ni isang huli, nanonood ang Panginoon. Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. So sa verse 5, tinawag niya, "Friends, haven't you any fish?" And they answer, "No." Then Jesus says sa verse 6, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." Siguro si Pedro, ano ba yan? Nahagisan na namin lahat yan eh. This sounds ridiculous. The boat is only a few feet wide. What difference could one side make? Kung naghahagi sila sa kaliwa, wala silang mahuli, sabi ng Panginoon, subukan nyo naman sa kanan. Anong difference? Mga kapatid, this was never about fishing techniques. Hindi ito tungkol sa fishing techniques na ang mga isda lahat nasa kanan. Hindi po ito fishing techniques na ang isda ay naandun sa side na yun. Nothing about techniques. And sa palagay nyo, why is that all about?
It was about obedience. The moment they obeyed, ano nangyari? The net became full. Bilang pa nga nila eh. Nagawa pa nilang magbilang 153 large fish. Tanong, ano nag-iba? Nagbago ba yung dagat? No, it was the same sea. Nagbago ba yung bangka? No, it was the same boat. Nagbago ba sila ng net? No, it was the same net. Nagbago ba yung fishermen? No, it was the same men. Only one thing happened and only one thing changed. Ano yun? Jesus spoke. And when Jesus speaks His word, He turned chaos into order. He changed nothing into something. And that is the power of Christ's word. Kaya kapatid, makinig ka. Kung merong payo na dapat mong pakinggan lagi, hindi ang mga bulong ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung maririnig mo man yung bulong ng mga tao sa paligid mo, i-confirm mo kung ang bulong nila ay ang sinasabi ng salita ni Jesus sa kasulatan. Because if you read already that what the people are saying is what the Lord is saying in His Word in the Bible, then hang on to it, rely on to it, and be obedient unto it. Pero kung hindi, ang salita ng Diyos ang final authority. May nagtatanong, ano raw ba ang bilang ng 153 na mga isda? Wala, kapatid na James, bilang lang yan. Para lang ipakita sa atin na marami. Na marami, hindi isa lang. O hindi ko konti. Kasi we know the numbers. Kapag mahigit 100, marami na yun. And it only proves that they caught a lot. Emphasizing many kasi hindi na, kumbaga yung lambat nila sa kabila ng maraming malalaki. Sabi nila malalaking huli. Hindi nawasak yung kanilang lambat. Isa lang ibig sabihin, ginagabayan, pinoproteksyonan sila ng isang makapangyarihan. Amen? Now, to emphasize the power of the Word of God, throughout the Gospel of John, everything changes when Jesus speaks. At Cana of Galilee, water becomes wine. Amen? At Lazarus' tomb, the dead man walks out. And here in our story, empty nets overflow. God's word never returns empty. Amen? So this miracle beautifully illustrates God's sovereign grace. The fish were not caught because the disciples became more skillful. Wala silang ginawa kundi ilipat lang yung hagis. They caught them because Christ sovereignly directed them. Ang buhay na dinadirect ng kapangyarihan ng Diyos, bagamat mahirap, ay nagiging fruitful, kapaki-pakinabang dahil ginagabayan ng salita ng Diyos. Likewise, salvation and ministry bear fruit, not because of human ability, but because of God's gracious power. Sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Lahat ng ating effort, kung hindi sasamahan ng Diyos, walang kabuluhan. Amen? And church ministry is exactly the same. Programs alone cannot save people. Dami akong alam na simbahan, ang daming elaborated programs, ang daming programa. Ang mga tao walang paglago espiritual. Ang daming ginagawa, ang daming sinusuportahang ministry,
Busy sa city, busy kung saan-saan. And yet, yung mga buhay espiritual ng mananampalataya, kakapiranggot, mga walang alam sa kanilang pananampalataya, kulang na kulang sa kanilang pagkaunawa sa salvation, sa Diyos at sa kanilang paglilingkod. Tandaan, methods alone cannot transform hearts. Only Christ gives the increase. Our responsibility is faithful obedience. God alone gives fruit. Amen? Kaya, ang inyo pong lingkod, di ko po alam kung hanggang kailan pa ako makapagtuturo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwede pang magpastor. Ang Diyos ang may hawak nun. Pero, sa ngayon, kung meron pong laging naririnig ko sa mga turo ng Panginoon sa inyong lingkod, ang lagi niya ipinapaalala sa akin, Pastor Ruel, magpakatapat lang sa pagsunod. Pastor Ruel, magpakatapat ka lang sa ginagawa mong paglilingkod. You may not see the result, you may not see the fruit of it, but be faithful in your obedience. And the same message is also I want my fellow pastors to hear. Hindi po madali magpastor. Maraming suliranin ng pastor. Mabigat ang leadership. Matitigas ang ulo ng mga tupa. Minsan ang bagal-bagal. But the challenge for us is to faithfully obey. Because God alone gives fruit. Amen? Punta tayo sa third point. Jesus then reveals Himself to those who trust Him. Nakita naman nila kanina si Jesus, nakatayo. Inutusan silang maghagis ng lambat, sumunod sila, pero hindi nila alam na si Jesus yon. Siguro, wala na lang silang magawa sa desperation. Siguro, sige, sabi niya, hagis natin. Pero sa verse 7 and 8, then the disciples whom Jesus loved said to Peter, Peter, si Jesus yun. Ang Panginoon yun. Alam niyo po, nung narinig ni Pedro ang sinabi ni John na si Jesus yun, alam ginawa niya? Nakaubad siya ng damit Binalot na lang yung damit niya sa kanyang tagiliran at lumundag na. John immediately recognized Jesus. It is the Lord. And Peter acts. He jumped into the sea. His love overcomes his embarrassment. Naalala niyo po ba si Peter? Only days earlier, he denied Jesus 3 times. Yet when he realized Jesus is there, he cannot stay in the boat. Hindi na niya kailangan magpaalam ngayon. Nalalakad siya sa tubig. Lumundag na siya. Grace draws sinners back to Christ. Napakaganda pong halimbawa nito, mga kapatid. Walang perpektong buhay, walang perpektong nilalang, walang perpektong Kristiyano sa ating mga kahinaan, sa ating mga kakulangan at maging pagkakasala, hinahamon tayong bumalik at ang biyaya ng Diyos humihila, humahatak sa atin pabalik muli sa kanyang biyaya. What a beautiful contrast of Peter. Earlier, he stood beside another charcoal fire. Doon sa paghuli sa Panginoon when he entered the courtyard, sumunod siyang malayo, pumunta siya doon sa nagpapainit na mga tao doon sa apoy. Peter stood beside another charcoal fire denying Jesus. Now, Jesus prepares another charcoal fire. This time, to restore Peter.
Tandaan ninyo, grace always meets repentant sinners. Hindi si Peter sa kanyang sarili ang pumunta kay Jesus. It was the grace of God who pulled Peter to His grace. Parating ganon. Kung na-attract si Peter dun sa apoy, dun sa courtyard nang ipagkanulo niya si Jesus naghanda na ngayon ng apoy, may nakasalang na tinapay, may nakasalang na isda, at ito ang humatak na muli sa pagsisisi sa isang nagkasalang apostol. Some believers stay away because of failure, because they think, I've disappointed God, and maybe God will not forgive me. But take note, Jesus specializes in restoring broken discipleship or broken disciples. Huwag mong kalimutan, kapatid, failure is never the final chapter when Christ is involved. Amen? Now, kung meron po kayo naaalala at meron kayong comment at meron kayong gustong sabihin, i-type nyo lang po sa comment. Nagbabasa po ako, mga kapatid. Nagmumultitask po ang inyong lingkod while preaching to you, controlling the PowerPoint, I am also reading your comments. Salamat po sa Panginoon na bibigyan pa tayo ng ganitong opportunity na makipag-interact sa inyo kahit nagme-mensahe tayo. Puntahan natin ang point number 4. Jesus provides before we even ask. Sa John 21, 9-12, when they landed, they saw a fire. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Inihanda na ng Panginoon yung fire, coals, may isda on it, and some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. May isang detalye rito na overlooked eh. When they arrived, Jesus already has fish. Amen? Minsan hindi ito na pag-uukulan ng pansin. Minsan ang ating atensyon nakafocus doon sa dami ng huli. Pero think about that. Sa kabila ng meron na isda, ready. Ngayon, tanong, sino nang huli niyan? Siyempre, si Jesus ang naganda niyan. Siya nang huli niyan. Hindi experienced fisherman si Jesus. Di naman siya fisherman. Carpenter siya. Pero doon, may nakahanda na. Tinapay at isda. Ito yung kanyang pinarami. 5 tinapay, 2 isda. Ito rin yung inihanda sa banal na hapunan. But think about that. He told them to catch fish. Yet he already had breakfast prepared. Ang tanong, bakit? Bakit? Bakit naka-ready na ang pagkain? Bakit naka-ready na ang isda? At ganun din ang tinapay. Ang sagot, kasi hindi naman kailangan ni Jesus ang isda nila. Jesus invited them to participate in His work. Ganito rin, mga kapatid, yung ang akala ng iba, kailangan tayong magbigay sa simbahan kasi kung hindi tayo magbibigay, hindi kayang i-finance ng Diyos ang kanyang ministry. Nagkakamali ka doon. Kung inaakala mo na sa'yo nang gagaling yung i-finance ng simbahan ng Diyos, nagkakamali ka ron. Kapatid, huwag nating subukin ang Diyos. Kahit hindi tayo magbigay, naniniwala ako kapag ministeryo yan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi niya yan pagtatagumpayin. Hindi pwedeng pabayaan ng Diyos ang ministeryong yan.
Pastor, bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nangungulekta ng offering? Bakit tayo nag-i-transfer ng ating mga offering at bakit tayo nag-i-encourage na magbigay ang miyembro? Because we want the people to participate in the work of Jesus. Yan po'y biyaya. God allows us to serve Him not because He needs us, but because He loves us. Jesus says, bring some of the fish. Meron na nakahanda, pero kinilala pa rin ng Panginoon ang mga bagay na dala nila. Their catch becomes part of the meal. Christ combines His provision with their labor. Kaya ang ating ginagawang pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Gusto lang ipakita rito ng Panginoon na kapag nagbigay ka, wag mong isipin na kaya, na kaya nagtagumpay ang ministeryo dahil nagbigay ka. Kahit hindi ka magbigay, may pagkain sila. Para hindi natin iyabang, hindi itaas ng ating mga ego, at ang kinin natin na, kung hindi sa akin, wala yan, bagsak yung simbahan yan. Kung hindi sa akin, wala yan. Mga kapatid, hindi dahil sa atin, kaya umuusad ang anumang gawain ng Panginoon. This is the beautiful mystery of God's sovereignty and human responsibility. God provides everything, yet He still invites us to participate. Klaro mga kapatid? Malinaw po ba? Kaya, this breakfast reminds us of God's daily care. Breakfast lang ito, pero makikita natin, this is the most important meal of the day. At ito yung ipinrovide ng Panginoon. Jesus fed His disciples just as He fed the 5,000. He fulfills what He taught. He fulfilled the prayer that He taught His disciples. Give us this day our daily bread. The reason Christ still provides daily bread for His people. Amen? Alam niyo mga kapatid, many Christians worry constantly about tomorrow. But this passage reminds us the Savior conquered death. The Savior who conquered death also prepares breakfast. If He defeated the grave, He can certainly provide for your daily needs. Kung yung kamatayan yan, napagtagumpayan, almusal lang ang hindi. Kung yung pinaka-importanting provision na kailangan ng tao ay na-provide ng Panginoon, almusal pa hindi. Merienda pa ang hindi, tanghalian pa ang hindi, araw-araw na pagkain pa ang hindi. He can certainly provide for all our needs. Amen? Now, panlima, Jesus invites us into fellowship. 12 to 14. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask Him, "Who are you?" Because they knew it was the Lord. Mga kapatid, the invitation is simple. Come and have breakfast. Alam niyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano is more than duty. Minsan nakala ng iba, ang Kristiyano ay puro pagsunod, puro bawal, puro ganito, puro ganon. Pero mga kapatid, dito tinuturo ng Panginoon Christianity is fellowship with Christ. At yung pagkain throughout the scripture, it symbolizes what? Fellowship. Kaya pag may fellowship, may pagkain. May pasyaron pa dahil may dalang ziplock at saka may dalang container. Tama? Meals throughout the scriptures symbolize covenant fellowship. God walked with Adam, Abraham ate with heavenly visitors,
Israel celebrated the Passover. Jesus instituted the Lord's Supper. Lahat ito pagkain. And one day, believers will attend the marriage supper of the Lamb. Yung breakfast na ito, mga kapatid, point forward to that glorious day na merong piging sa langit na pagsasaluhan ng mga banal. Amen? It is a foretaste of heaven. Imagine the tenderness. The Creator of the universe serving breakfast. The risen King feeding His disciples. And this reveals the heart of Jesus. Jesus is not a distant God. He is a compassionate Savior. He delights in communion with His people. Amen? The Christian life is not merely about serving Jesus. It is about enjoying Jesus. Too many believers know His work, but they neglect His fellowship. Si Kristo, araw-araw iniimbitahan tayo na to come to Him, sit with Him, listen to the Word, and walk with Him. Amen? Pwede ko nang tapusin ito, tapos na yung mensahe, pero gusto ko kayong bigyan ng ilang theological reflection. So this passage teaches several glorious doctrines. One, yung doktrina ng sovereignty ni Jesus. The fish obey His command. Di ba? Sumunod yung mga alagad na ihagis nila yung lambat. Pero sumunod yung isda kay Jesus kung saan lang sila pipirme. Can we say amen? The fish obey His command because creation belongs to Him. Kung tatanungin niyo ako, ba't nakahuli ng isda yung mga alagad? Kasi pinapirmi ni Jesus yung mga isda, diyan lang kayo sa kabila ng bangka kasi diyan ihahagis ng aking mga lingkod ang lambat. That is God's sovereignty. Makikita rin natin yung God's provision. Every detail, even breakfast, is under God's care. Yung bang tipong, ano ba naman yun? Almusal lang yan eh. Pero yung almusal na yon, lahat ng detalye, ang Diyos ang nag-provide. Siya ang nag-ihaw, siya ang gumawa ng tinapay, siya ang gumawa ng apoy, at siya ang naghanda. Pinagpira-piraso pa nga niya yun eh, at binigay niya sa kanyang mga alagad. Pangatlo, the sufficiency of Christ. Apart from Him, we can do nothing. John 15:5. Christ is enough. Amen? Pangapat, makikita rin natin yung sanctification. Christ patiently shapes His disciples despite their weaknesses. Nasa kabila ng kahinaan, kabila ng mga kapalpakan, unti-unti hinuhubog ng Panginoon ang kanyang mga anak. Makita rin natin ang doktrina ng communion. The Christian life is fellowship with the living Savior. Pinapaalala na wala mang literal na malaking tinapay na pinagsasalu-saluhan every communion, ay mahalagang maunawa natin na si Jesus ang siyang nag-provide ng lahat sa atin, lalo ang kaligtasan. Now, let me give you some practical applications. One, for the workers, mga pastor, mga lingkod, mga nagtuturo, small group leaders, everyone, part of the councils. Your workplace is also a place where Christ walks beside you. Kung mahirap man ang maglingkod, huwag niyong kakalimutan, kasama nating naglilingkod ang Diyos. So mga nagtatrabaho sa kumpanya, trabahador sa mga opisina, kung ano man ang inyong ginagawa, yung workplace ninyo is also a place where Christ walks beside you. Wala naman sigurong
literal na mangingisda sa nanonood sa akin ngayon, pero kung ano man ang trabaho ninyo, saan man ang lugar na yon, your workplace is also a place where Christ walk beside you. Serve Him faithfully there. Amen? Now, for the discouraged believers, mga nanghihina, walang mahuli. Magdamag ng nangingisda, zero. Nagtatrabaho, walang promotion. Nagtatrabaho, ang liit ng sweldo. Yung may mga reklamo sa kanilang kumpanya. Maybe you are discouraged right now. Tandaan ninyo mga kapatid, empty nets today do not mean empty promises tomorrow. Wait on the Lord. Can we say amen? And for the church leaders, ministry succeeds through dependence upon Christ, not merely through strategies. Kahit anong galing ninyo, darating yung panahon, walang bunga. Katulad ng mga disipulong ito, kahit gaano kahusay silang mangingisda, zero. We just need to depend upon Christ. Amen? For the families, Christ cares about ordinary life. Why don't you invite Him into your daily routines? Invite Him in your breakfast. Invite Him in your lunch. Invite Him in your dinner. Every occasions of your life, whether it is a good circumstances or a bad circumstances, invite Jesus. And for every believers, spend time with Jesus daily. The one who invites you to breakfast also invites you into continual fellowship. Amen? Mga minamahal kong mga kapatid, to conclude our lesson for today, the story begins with empty nets, but it ends with full net. Ang buhay mo ngayon, kung hindi man puno, hintayin. Maghintay. It started with an empty nets, but it ends not only with full net, a warm fire, shared bread, it ends with a joyful fellowship. Only Jesus can transform failure into abundance. Only Jesus can turn discouragement into hope. Only Jesus can prepare a table in the wilderness. The risen Christ will stand on the shore of our lives. Amen? Jesus still carries weary sinners. He still provides. He still restores. He still feeds His people. And one day, we who belong to Him will sit at an even greater table. The marriage supper of the Lamb. Doon we shall enjoy His presence forever. But until that day, may we hear His gracious invitation every morning. Come and have breakfast. Kumain tayo ng tinig ng pag-asa. Amen. So sa mga kumakain araw-araw, tuwing almusal, o para sa mga nasa Pilipinas, hapunan nyo na ang tinig ng pag-asa. Dalangin ko na patuloy kayong pinapalusog, patuloy na pinapalakas, at patuloy na gagamitin sa ministeryong inihanda ng Diyos para sa inyo. So bilang reflection questions, 1, have you been relying more on your own strength than on Christ's power in your work or ministry? Are there empty nets in your life that God may be using to teach you greater dependence on Him?
Like Peter, have you experienced failure? How does Christ's grace encourage you to return to Him? And what practical steps can you take this week to cultivate deeper daily fellowship with Jesus? Mga kapatid, dalawa na lang ang natitira. Ito po ay if I'm not mistaken, pang 59 sermons on the Gospel of John. Ang natitira na lamang po ay dalawa, ang 60 and 61. All in all, 61 sermons po ito. Mga kapatid, tapos na po ito libro na ito. At nasa printing process na lang ito. Pero parang ayoko pang ipaprint kasi po ay gagamitin pa namin ito para sa sa Winnipeg Unida. Kasi simula pa lang sa Winnipeg Unida ng series Nasa pang-apat na sermon pa lang kami. Imagine ninyo. 61 Sundays po lahat-lahat yon. But anyways, once na natapos po ito at naipaprint, makikinabang po yung mga bagay na kayo na nais ninyong magkaroon nito in the future na po. So, kindly pray for me. Ang akin pong pakiusap sa inyo because itong month ng August will be a very, very hectic schedule for me. I will be doing series of lectures para po sa youth camp. Magkakaroon din po ng retreat ang mga pastor. Ako rin po ang speaker. Meron po ako sinusulat na 2 libro ngayon na kailangan po na maipaprint din at inaatupag. So, I may not be, pagkatapos po ng series ng John, ay magpapahinga muna ang inyong lingkod. Inuunahan ko na kayo na baka hindi nyo ako makita ng ilang mga linggo o baka buwan hanggang sa medyo makaluwag-luwag ng konti. So, magpapaalam po ako. So, 2 araw na lang po and probably until Thursday, kung meron pa, I will do a recap on Friday ng Book of John. Just to give you a recap. And then sa Friday, magpapaalam po ako sa inyo na wala po munang makikitang Tinig ng Pag-asa live everyday sa Facebook at hindi po muna ninyo mapapanood ang inyong lingkod. And you will be notified kung kailan at sama niyo po ako sa prayer kasi po madami po talaga tayong gawain for this month. Again, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.